Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ako si Koy. So, huwag niyo po akong tawagin sir o ano, Koy lang. Dito po, hindi po pinag-uusapan kung ano pong nangyari sa iyo. Pinag-uusapan po is kung ano yung pwedeng mangyari po sa inyo. Yes. After niyo po makita at maintindihan ko. Hindi po ako negative at saka hindi din po ako positive. Hindi din po ako yung ano, pero nung hindi po ako na-invite dito sa front row, okay lang ikwento ko sa inyo kung paano po ako na-invite. Yes. Ikwento ko lang kasi ako po yung naghanap eh. Ako po yung naghanap, hindi po ako yung in-invite. Meron ba dito yung tipong naghahanap talaga ng pagkakitaan? Ako parang wala Parang ako lang yung mahirap sa mundo. Si Sir, hindi ka ba naghahanap ng... Sir, sample, may nakita ka sa ligo, pupulutin hindi? Pupulutin. Siyempre. Depende. O baka may tayi. Hindi, ang tanong, seryosong sagot. Pag may pera kayo nakita, kukunin hindi? Kukunin, tama mali. So lahat naghanap ng pagkakitaan. Ako lang po siguro nung time ngayon, nung nakita ko po yung kaibigan ko, ako po yung nagtanong. Actually, hindi po ako na-invite. So, ito po yung Facebook, Instagram, tsaka TikTok ko. Pwede niyo pong tingnan dyan kung ano yung pinaggagawa ko. Kung para makita niyo kung totoo ba to o hindi. Kasi totoo po yun. Ako po yung isa sa tulungan ng front ko na nagbago din yung buhay. Kaya ang goal ko po ngayon is isa lang. Hulaan niyo kung ano. Ipapaintindi lang po kung ano nangyari sa akin. Kasi baka kagaya mo ako, baka along the way sa story ko, masagasahan ko yung tanong sa isip mo. Nagigets niyo po ba? So ito po ako, I'm a nurse by profession, registered nurse po ako way back 2010. So I'm already 33. Maging honest po ako sa inyo. 33 po ako, pero yun nga, since wala akong ma-apply na trabaho pag graduate ko, nag-artista po ako. No choice kayo, ako speaker. Si Coco Martin po yan. Pogi po yan na. Pogi na. Yes! Pogi na. Pogi. Si Coco. Mas pogi ka. Hindi, ako, aminado naman ako, hindi ako pogi. Hindi naman po ako gwapo. Diba? Pero pag hindi naman ako, di ba? Walang pagbabago. Pero sa kita, may pagbabago. Sa bulsa, may nagbago po sa akin. So ito po ako, 7 years po akong nanguhuli ng criminal, addict, snatcher. Negative, bati negative, inihuli ko din po. Gusto ko nga pong ipasa batas eh. Diba, sa batas natin, bawal ang negatibo sa mundo. Gusto ko pero hindi po pwede. Kasi bakit? Totoo po yun. Wala pong nangyayari sa mundo kung walang negative, walang positive. Diba, kailangan pantay yan. Kaya naiintindihan ko po kayo kasi one time nung naupo din po ako dyan, medyo sabi ko po dyan. Alam niyo nung pinakita po yung 600,000 sa akin. Alam niyo po nung pinakita yung 600,000? Nung pinakita po yung 600,000, medyo nagdilim na po yung paningin ko sa speaker. Alam niyo kung bakit? Bakit? Si General, ang kinikita niya, 100,000. Tapos ako, bagong pulis, papakitain mo ako 600. Saan ka nakakita ng ganyan? Tama mali? O, yung galing ng katabi ko. Parang yung katabi mo. Siko ng siko kanina pa gusto umuwi. Ang sabi niya sa akin, scam to. Scam daw. Sumiko yung nasa kaliwa ko. Sabi niya, ay naku, huwag kang magpapaniwala dyan. Pyramiding yan. Natamaan ka, no? Natamaan ka, ikaw yun, no? Sila yun, yung katabi ko. Pero sa tingin nyo, jojoin po ako, sir, o hindi? Jojoin, sir, hindi. Kung negative katabi. Hindi. Jojoin, sir, hindi. Hindi. Ha? Oh. Hindi mo alam. Hindi. Totoo. Ganun ako. Sabi ko, hindi ko na alam. Parehas kami, sir. So, tropa tayo, sir. Yeah. Bakit? Ang hirap ko intindihin. Maglalabas ka ng 14,988. Tama mali? Kikita ka si Shanghai. Saan kayo nakakita niya? Sa parehas kami, sir. Naguguluhan utak namin. Kasi una, 600,000, sino kumikita niyan? May nakita na kayo? Naglabas 14,988, bumita si Shanghai. Lahat ng nakita ko po naglabas ng pera, sir, at bumilis yung pagyaman. Nasa kulungan po, sir. Ba't ko alam, sir? Pulis po ako eh. Hindi po ako negative, hindi po ako positive. Baka nangangati na yung puwet mo dyan. Hindi po ako negative, hindi po ako positive. Kagaya lang din kita, nakaupo ako dyan. Pero sabi ko, ayaw kong magbase sa isang bagay kung hindi ko naiintindihan. Kasi iba po yung alam, tsaka naiintindihan. Tama. Nakikits nyo? Parang ganito, alam natin na bawal manigarilyo. Tama mali? Sabi na, shit, naninigarilyo ako, bakit alam ni sir? Hindi kasi nasabi ikaw. Tama na masama manigarilyo. Tama mali? Alam mo na, alam ko din na masama manigarilyo. Pero ang daming doktor na nagsisigarilyo sa likod ng ospital. Tama. Tama. Ba't kaya?
Kasi alam lang nila na masama. Pero hindi nila naintindihan na masama. Ibigay mo sa may lung cancer. Alam mo sabihin niya, no, ginawa ko marami na, bibigyan mo pa ako, Yossi. Naiintindihan po nung may lung cancer. Maraming nakakaalam, pero hindi naiintindihan. Ganito din po itong business. Ganito din po itong business. Kaya okay lang patapusin niyo po ako. Hanggang sa dulo. Kasi hindi mo maintindihan to pag hindi mo napatapos. Parang pelikula lang po siya. So ako po, ito po yung nakita ko na post ng kaibigan ko. So yung kaibigan ko na yan, ganyan yung tsura, tapos may pinost siya. Nakita ko, check niya, 2,000, 3,000, 1,500, 500. Tapos call center. Sabi ko, di ba bro, call center ka? Tapos sabi niya, oh, nagtuturo din ako ng Koreano. Di ba maraming Koreano dito? Sabi niya, nagtuturo din ako ng English, mga 100 per hour. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, pratro yan. Eh, alam ko po na networking to. Pero sabi ko nga, alam ko siya, pero hindi ko siya naiintindihan. Pero ang sabi niya sa akin, Koy, punta ka. Tumawag siya sa akin. Okay lang i-demo natin. Okay lang i-demo natin. Sir, example, kaibigan kita. Medyo maliwalas yung pagmumukha ni Sir. Medyo maganda yung aura ni Sir. Okay lang ba, Sir, ikaw kaibigan ko? Example, ikaw ako. Tapos ako, yung kaibigan ko. I-demo natin para at least makita niyo po kung paano ako na-invite. No? Kasi kanina, ang nakikita ko, parang tulala lang kayo nung kinakausap kayo ni Ma'am May eh. Yan, parang wala kayo reaksyon. So ipapaintindi ko po kung paano ako na-invite. Nung nakita ko yan, sir, tumawag ako. Example, scenario. Ikaw yung tumawag sa akin. Tapos sabi niya, Koy, hello. Alam mo sagot ko? Sabi ko, oh, bro, bakit? Alam mo sabi, Koy, ang ganda nito. Sabi ko, gano'ng kaganda? Malupit na malupit. Sabi ko, saan yan? Sabi niya sa Quezon City. Sabi ko, naku bro, ang layo. Tagig ako eh, tagig. Pag pupunta ka ng Quezon City, 1 hour 30 minutes yan kasi traffic. Sabi ko, galing ako ng trabaho. Nag-duty ako ng 12 hours hanggang 8 a.m. ng umaga. Pagod na ako. Matutulog na lang ako. So alam mo, sabi niya, Koy, punta ka kasi ang ganda nito. Pero since kaibigan mo, alam mo yung kahinaan. Tama ba pag kaibigan, alam mo yung kahinaan ng kaibigan mo? Yes. Tama ba? May kaibigan po ba kayo? Yes! Meron! Yes! Ang sabi ko sa kaibigan ko, teka lang, malayo. Sumagot yung kaibigan ko, Koy, malupit kasi to. Tsaka, after ko ipaliwanag sa'yo yan, ililibre kita. Yeah. Medyo nagduda na po ako niyan. Nung kanina, 80% duda ako. Pero nung sinabi niyang ililibre ako, 200% nagduda po ako. Alam niyo kung bakit? May utang po sa akin yung taong yan. O sabi ko, bayaran mo na lang ako. Kaysa naman ililibre mo pa ako. Pero since kaibigan ko, alam niyo yung kahinaan ko. Tama ba, lalaki? Anong kahinaan? Babae. Uy, sumagot. Hindi ba? Minsan yung mga lalaki, ang kahinaan, lalaki din. Yeah. Hindi ba pupunta ka sa gym, tapos abang-abang ka lang, igalaw mo nga yung dibdib mo. Kidding aside, pero yung kaibigan ko, alam niya ang kahinaan ko. So sabi niya, pagkatapos nun ko, ililibre kita, tapos may papakilala ako sa'yo. Yeah. Chicks. Sexy. Malaki yung ano niya. Yung pasensya niya. Pasensya. Model. Pupunta ka sa rin. Pupunta niya kiss si sir. Ikaw sir, pupunta hindi. Model, maganda. Sexy, pupunta hindi. Ha? Oh, juicy si sir. Juicy. Ikaw sir. Ikaw. Okay, ganun din ang sagot ko nun eh. Di ko alam. Ganun din yung sagot ko, sabi ko, depende. Baka mamaya, mapapahamak tayo dyan. Tama mali. Pero pinilit niya ako, Koy. Ito yung paliwanag niya sa akin. Sabi niya, Koy, ngayon mo lang to makikita. Ito yung tipong matatagpuan mo sa green part at the right places. Yeah. Talong-talo to, Koy. Islap-islap in English. Slap. Sabi ko, no choice na ako. Kaibigan ko yung nag-invite sa akin. Sige, punta ako. Pagpunta ko po doon, nasa labas po yung babae. Sir! Kumakaway sa akin. Sabi ko, sino ba kinakawayan nito? Sabi ko, wala din namang ibang maganda sa likod niya. Siguro ito yung model na. So lumapit ako. Ito malupit. Hinawakan niya po yung kamay ko. Sabi ko, nanginginig din yung kamay ko. Tapos sabi niya, Sir, pasok tayo. Sabi ko, huwag ka magmadali. Saan tayo pupunta? Sabi niya, doon tayo aircon. Malamig doon. Sabi ko, malamig. Kwarto.
Ayun, pagpasok namin, ang dami nagsisigaw, "Power! Mayaman!" Sabi ko, naku, mali yung pinasok ko. Bukat ng speaker. Yayaman tayo! Kikita tayo sa 100,000. Pinaupo ako sa second row. Tapos negative pa yung mga katabi ko. Hindi ko maiwasan yung sinasabi ni Ma'am May. Pag negative katabi mo, iwasan mo. Hindi ko maiwasan eh. Palibasa yung mga nasa gilid din, mga babae din. Sabi ko, dito na lang ako. Tsatsagahin ko na lang. So wala po akong nagets nung presentation. Bakit? Pinapakinggan ko yung dalawang negative sa katabi ko eh. Wala akong nagets. Pero at the end of the day, sumali po ako. Alam niyo kung bakit? Bakit? Nakita ko yung pinakita ni Ma'am May. Ang sabi ko sa kaibigan ko, pakitaan mo ako ebidensya. Ang pinakita niya sa akin mukhang suspect. Pulis po ako. Ganyan po itsura ng huli ko. Sabi ko mukhang positive to ah. Sabi niya sa akin, "Koy, huwag mong tignan yung buhay niya dati." Kaya, guys, the problem with us is, tinitignan lagi natin yung dati. Maling desisyon, maling ginagawa natin, maling actions natin. Guys, yung past natin, hindi po niya inaapektuhan yung future mo. Ang pinag-uusapan po is kung ano ka ngayon. Kung nakita mo to, ano yung pwedeng mangyari sa'yo? Ito lang po yung nakita ko. Kaya sabi ko kay Sir Ogie, grabe naman kasi 17 years old ka tapos kumita ka ng 2.7. Kaya nung 17 ako, lumalandi lang po ako eh. Ang lakas ko lumandi, wala naman akong pera. Yun ang sumagot. Nangyayari din sa'yo? Opo. Hanggang landi-landi lang, hindi po ako nagiging kami, hindi kami nagiging on kasi ang baon ko lang ho, isang linggo, 550. Imagine mo, magde-date ka, saan ka magde-date? Sa tusok-tusok na lang. Tapos pag nagutom siya, "I love you." Gagawin ko na lang. Tapos sasabihin niya, "Babe, gutom ulit ako lang." Nasabi ko, "I love you." Hindi po pwede yun eh. Diba? Kasi, alam mo, nangyari po sa akin, hindi na po ako naligaw. Tinigilan ko na po kasi bakit? Hindi ko matulungan sarili ko eh. Mandadamay pa ako. Kaya nakita ko si Rogie, sabi ko ano sikreto, alam mo sabi niya? Ano sabi niya? Ano? Try mo lang. Habang bata ka, try mo. Gusto mo pag tumanda ka, tsaka ka magsasakripisyo. So sabi ko, hindi. Gusto ko din habang malakas pa ako. Alam mo sabi niya, try mo kasi worth it naman eh. Pero pinaliwanag ko sa asawa ko. Pag uwi ko sabi ko, yayaman tayo! Ano sabi niya? Kagaling ayos ka. Sabi ko sa front row, sabi ko magbibilog-bilog lang daw tayo. Yayaman tayo. Sabi niya, "Ay nako, huwag kang sumali dyan. Yung kapatid ko na chief engineer sa barko, sumali sa ganyan." Wala namang nangyari. Ang tanong, sino pinapakinggan sa bahay? Yung magaling o yung kumikita? Yung kumikita, chief engineer, magkano sahod? 600,000? Siman? Tapos sabi niya, yung kapatid ko accountant. Sabi ko, tatalino ng mga kapatid mo ah. Yung accountant na kapatid ko, sumali sa ganyan, kumikita 5,000 linggo-linggo, pero nawala din. So, anong nangyari sa akin? Natakot ako. Natakot ako. Kasi bakit? Hindi naman ako makasing talino ng mga to eh. Pero ang sabi ko sa kanya, paano pag yumaman tayo? Alam mo sabi niya, paano pag hindi? Sabi ko, paano pag may bumili? Alam mo sabi niya, paano pag wala? Sabi ko, paano pag naging successful ako? Sabi niya, paano pag hindi? Sabi niya sa akin, bakit ganyan ka mag-isip? Sabi ko, bakit ikaw baliktad? So positive ako, negative siya. Anong gusto niyo? Positive, negative? Positive. Sabi nung isa, hindi ko alam. Kagitna lang ako, neutral lang ako. Bakit? Mahirap pong maniwala sa ganito. Tama, mali? Tama. Totoo eh. Ba't ka mag-iisip ng gano'n kung talagang hindi ka nakakita na kumikita naman talaga ng malaki? Kasi ang kaldaras, kasama natin, hindi naman mayaman. Tama, mali? Kaya sabi ko, susubukan ko. Kahit ayaw mo, kasi niwala ako, ang tao, nakabase yan sa resulta. Ay, hindi sila niniwala kung wala kang resulta. Kaya sabi ko, try ko pa din. Yung asawa ko, reklamo sa trabaho. Nag-graduate siya ng HRM, tapos nagtrabaho daw siya sa Macquarie. Ang mga kliyenta nila, mga artista, pero ang kinikita niya, magkano lang 12,000. Nakita ko yung computation ni Ma'am May kanina, magkano natitira sa 10,000. Zero. Dahil mo pa yung alaga kong aso. Bakit? Nag-aalaga kami ng K9. Ang bayad po sa K9 na aso na yun, di ko alam kung nabanggit ni Ma'am May kanina. Ang bayad po namin sa aso, 300 per hour. Per hour. So times 8 hours mo, 2,400. Imagine mo yung aso, 2,400 isang araw niya. Isang buwan, 30 days, 72,000. Tawag dyan aso. Abang yung asawa ko, 12 hours per day, 12,000. Kung hindi siya aso, ano siya? Tama, mali? Tama.
Diba? Sabi ko sa kanya, wala, reklamo ka na reklamo sa buhay. Alam mo na mareklamo sa buhay. Sabi ko, mag-front row lang ako. Pinakinggan ko po yung kaibigan ko kumikita. Kasi kung kumikita yung kaibigan mo, pwede ikaw din kumita. Diba? Kaysa pakinggan mo yung hindi kumita. So, anong nangyari? Yung kaibigan ko, gumanda yung nangyari sa kanya, niloloko ko pa nga dito yung, ano ba yung back to? Niloloko ko siya dito, sabi ko sa kanya, medyo pilosopo kasi ako, higurot eh. Sabi ko sa kanya, Brad, ilang taon ka na dyan sa front row? Sabi niya, magto 2 years. Sabi ko, 2 years? Eh di ba dapat sport car yung sasakyan mo? Alam mo, sabi niya, 2 years lang ako. Ibalik ko yung tanong, ilang taon ka na trabaho? Sabi ko, 7 years. Sabi niya, opo, eh dapat ikaw mas maganda kotse. Sabi ko, motor lang sa akin. Tama ba na dapat ako yung mas mayaman sa kanya kasi 7 years ako tapos 2 years pa lang dito? Yes. Ang kaso nga lang, medyo loko-loko ako mag-isip. Sabi ko, oo nga pala. 2 years lang pala. Tama? So yung kaibigan ko, after few years po, kumita po siya ng 3.1 million. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, bro, pag tayo nagtrabaho, magre-retire tayo at the age of 60, ito pa yung retirement pay. Sabi niya, kaya mo naman kasi Koy kumita ng milyon eh, pero pag matanda ka na nga lang. So totoo po yung sinasabi ni Ma'am May kanina, yung about sa oras. Kaya natin kumita ng pera, kaya lang, matanda na tayo. Sabi niya sa akin, anong gagawin mo sa 3 million pag matanda ka? Sabi ko, marami. Unang, maintenance. Matanda na ako eh. Mali. Pangalawa, pambayad sa utang. Pangatlo, yung natira, pampaaral. Tama ba? O sabi niya, sige, bumili ka ng pangarap mo kasi pangarap yung pinag-uusapan kanina eh. Sports car. Naka-sports car ka, matanda ka. Eh paano yung pag pinandar mo, natake ka sa puso? Oo! Natake ka sa puso. Yung grado yung sasakyan mo, may grado din yung glass. Ang tanong, may enjoy mo pa? Hindi na. Kaya nga sabi ni Ma'am May kanina, mas maganda i-enjoy mo habang bata ka. Tama mali? So, tinuloy-tuloy ko lang ko yung negosyo. Unang kita ko po, 900 pesos. Balikan natin yung kaibigan ko, kumita siya. 2018, 3.1. Ako po, 2018, 900. Walang pakati naman yung chicken. Malaki. Maliit. Sir, malaki. 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 Nagkakaintindihan kami, sir. Bakit? Karamihan po nung nagsasabi sa amin, ay, maliit yan! Pero sa totoo lang, malaki na po yan. Malaki na po yan, lalong-lalong tapos wala kang pera talaga. Pangalawa, may nagsasabi sa akin, maliit yan! Pero ano sabi ko, maliit lang naman talaga. Depende sa iyo kung paano mo tignan. Kasi ito po, trinabaho ko po during Sunday. Sunday lang po yung day off ko eh. So wala po akong oras. Anong ibig ko sabihin? Nag-duty ako 12 hours per day. So Sunday lang ang off ko. So malaki po talaga yan. Kaya paano pag 2 days ko? Mali. Paano pag 3 days ko ginawa si front row? So anong nangyari sa akin, tinuloy-tuloy ko, pinagtatawanan po ako ng mga kasama ko. Shit. Sabi nila, pinagtatawanan, Baduy! Sabi nila sa akin. Baduy ka, nagbebenta ka ng sabon, gluta! Alam mo, hindi ko na po sinagot. Alam niyo kung bakit? Negative eh. Kasi pag sinagot ko, anong mangyayari? Magkakasagutan lang kami, tama? Tsaka bakit ko sila isipin? Pag ako nagutom, meron ba silang ibibigay pagkain ko? Wala. Wala naman. The problem with us is, natatakot tayo kunin ang pangarap natin. Nakabase kasi tayo sa sinasabi ng mga tao na sa paligid natin. Tama. Tama mali. Bakit mo sisisihin? SWAT. Ang sisihin mo yung sarili mo. Bakit? Natakot ka sa sinasabi nila eh. SWAT. So tinuloy-tuloy ko kahit ayaw nila. So may in-invite akong kaibigan ko. Best friend ko, babae. Abogado ko ngayon. So sabi ko, Best! Mag-front row tayo. Alam mo sabi niya, Ma'am Sir, alam mo sabi niya sa akin, anak ko, Koy, ayoko yan. May ginagawa dyan. Sumama ka sa akin. Wala kang gagawin. Abogado yun, siyempre maniniwala ako. Tama mali. Sabi ko, paano yan? Wala kang gagawin, kikita ka. Sabi niya, upo ka dito, kukunin ko yung payout ko. Pumasok sa bahay, ginawa niya, pinakita ko, 15,000, wala akong ginawa. Sabi ko, ano ginawa mo? Sabi niya, wala. Natulog lang ako sa bahay, kumita ako 15,000. Sabi ko, ang galing ah. Wala kang ginawa. Sabi ko sa kanya, teka, sa isang negosyo, dapat may products. Anong products nyo? Sabi niya, wala. Sabi ko, talaga? Anong services nyo? Sabi niya, wala din. Walang products, walang services. Basta pera lang umiikot. Sabi ko, anong safety net nyo? Baka mamaya malugi. Maalala niyo yung pinakita ni Ma'am May kanina, ay ni Ma'am Rizal, yung safety net? Kasi baka malugi. Alam mo, sabi niya, wala din kaming safety net. Alam, sabi ko sa kanila, hindi na ako sasali dyan. Alam niyo, after 3 months, lumabas ko sa TV, scam. Sabi ko, Batch! Teka, abogado ka pa man din. Illegal pala yan. Hindi po porket makikitaan, pasok po kayo ng pasok. Tama. Hindi po porket malaki kitaan, pasok po kayo ng pasok. Wag po.
Pag-aralan niyo po. Kaya pag may nagsabi po sa inyo, nakikita ka, wala kang gagawin. Naku, huwag po kayo magpapaniwala dyan. Kahit sa front row, pag may nagsabi sa iyo, kikita ka dito, wala kang gagawin. Ay, naku, huwag kang maniwala dyan. May gagawin ho tayo. Pero yung gagawin mo, sulit po yung kapalit. So habang ginagawa ko po, habang nag-duty po ako, after 6 months po, umalis po ako sa trabaho. After 6 months, nilabas ko po yung kotse ko. Huwag niyo po palakpakan. Bakit? Hindi po yan yung pinakamagandang kotse yung makikita niyo. Pero kaya kong sabihin, sa loob ng 6 na buwan, at least nabili ko yung 6 months. Ngayon, marami kayong makikita ang magagandang sasakyan, pero kaya kong sabihin sa inyo, guys, very proud ako sa sarili ko kasi achievement ko to. Masarap pong ipagmalaki yung bagay na pinaghirapan mo mismo. Kaysa naman may kotse ka, binaba mo yung bintana, labas ng ang lakas ng tugtog mo. Kanino galing sa sasakyan? Daddy. Care of daddy. Care of mommy. Tama mali. Marami kang ang pera, pero saan galing? Cash of mommy. Mami. Cash of daddy. Tama mali. So for 6 months, ito yung ginawa ko. Kaya nga pinost ko sa Facebook eh. Ito po yung pinakasikreto ko. Hindi po ako magaling. Ito lang po sikreto ko. Pansinin niyo, December 11, 2017, December 11, 2018, December 11, 2019. Anong sikreto ko? Ito lang. If you put God in the middle in everything that you do, wala, hindi ka mapapahamak. Kaya lang, the problem with us is, lagi tayo nagdadasal ng opportunities, pero pag may dumarating, umiiwas tayo. Pag may dumarating na opportunity, hindi mo grab. The difference with us is, ako, grab ko lang to way back. Hindi po ako magaling. Hindi po ako marunong mag-business. Kaya lang, sabi ko, paano ko malalaman to kung hindi ko isusubukan? Marami ako nakita dito, kaya lang, the biggest problem is, yung mga kasama ko ba naman estudyante? So, anong meron sa akin? Ito. Anong meron sa akin? Since kasama ko mga estudyante dito, mayabang po ako. Mayabang ka din. Mas mayabang ako sa'yo. Bakit? Una, graduate ako. Pangalawa, 7 years ako nagtrabaho. Pangatlo, 27 po ako nung na-invite po ako. Yung mga kasama ko, 19, 18, ito malupit, drop out, kick out. Sinong sasama dyan? Sa sobrang yabang ko, naiintindihan ko, wala namang yumaman sa pride. Tama. Yung gumawa lang ng sakol. Totoo. So anong ginawa ko? Binaba ko. Kasi the secret to success is being humble. Yes. Hindi ko po pinapakita to para yabangan ko kayo. Pinakita ko lang po ito para sabihin sa inyo, mag-inspire ako sa marami. Kasi bakit? Iba yung kinai-inspire ng marami ngayon eh. Anong pinapanood sa YouTube? Sa Facebook, influencer, pero maling influencer. Tama mali. Nanonood ka sa mga sikat na influencer. Pinapanood mo, nanonood ka, kumita sila. Makuha lang yung attention mo, guys. What if ang panoorin mo is something na inspirational or educational? Hindi yung pinapanood mo yung nag-away-away na magkakapatid para lang kumita sila. Tama mali. So, anong nangyari sa akin? Ito lang. Pinost ko sa Facebook. Ang negative na pag-iisip, hindi po makaka-create ng positive na resulta. Naintindihan ko po yung undecided. Bakit? Ganyan din po ako before. Hindi po ako negative, hindi ako positive. Undecided lang po ako. Bakit? Ang sabi nila, opportunity will knocks once. Kinalampag po ako. Na-invite po ako sa ganitong kumpanya. Na-invite din ako sa isang kumpanya. Na-invite din ako sa isang kumpanya. Pero nakita ko yung front row. Sabi ko, paulit-ulit na lang. Sige, subukan ko na lang. And later on, ito po yung nangyari sa akin. Pandemic ko, nag-top 1 po ako. Since nag-top 1 po ako, dyan po ako nakita ng 112,000 sa linggo. Shit. Sa linggo po, kung anong gagawin nyo dyan sa isang linggo, ako hindi ko na po alam. Pwede mo pong pang-ipon yan. Pwede mo pong pang-emergency yan. Pambili mo po ng pangangailangan. Kasi bakit? When I was young, hindi ko na po inintindi kung ano yung kailangan tsaka gusto. Alam nyo ba yung gusto tsaka kailangan? Sa estudyante, ano po kailangan ng estudyante? Anong kailangan ng estudyante? Anong kailangan ng estudyante? Mga estudyante, hindi nyo alam yung kailangan nyo? Allowance. Estudyante, anong kailangan ng estudyante? Baon. Tuition, tama mali. Anong gusto ng estudyante? Pera. Para saan? Gimmick. Inuman. Pasyal. Shopping. Hindi pa binibigay ng magulang natin yan. Tama? Ang bibigay lang yung pangangailangan mo. So nakalimutan ko for how many years yung kailangan ko. Kaya doon ako naghanap ng extra na sinasabi ni Ma'am May kanina. Kung familiar kayo sa jeep, ilan yung gulong ng jeep, sir? Sir, ikaw, sir. Ikaw, sir. Ikaw, sir. 5 po. May reserba po yung gulong ng sasakyan eh. Yung sasakyan, walang buhay, may reserba. Habang tayo na tao, wala tayong reserba sa buhay. Ano ba yung pangangailangan natin? Ulitin ko, ano pangangailangan natin? Kung hindi ka estudyante, ano pangangailangan mo? Pera, para saan? Pang-emergency. Tama mali? Tama. Kaya lang minsan, hindi natin nararanasan na wala tayong pera. Kasi araw-araw, may binubulsa tayong pera. Pero pagdating ng pangangailangan o emergency, sasabihin natin, shit! Alam pala kami
pera. So, anong gagawin natin? Uutang ulit tayo. Tama mali? Tama. Nangyayari hindi. Nangyari. Naasar ka na ba sa buhay mo na nangyari to? Naasar ka na? Naasar din po ako. Ayaw mo pakinggan kasi masakit. Naasar din po ako. Ayaw ko din. Sa tingin mo gusto ko yung front row, hindi ko din gusto. Pero kailangan ko po yung front row. Tama. Tama. Ito po nakapag-provide ng pangangailangan ko. Mamaya, magtatanong po ako, baka mayroon dito gusto magtanong. Kahit 2 taon, 2 tanong. Baka masagasahan ko yung prinsipyo mo sa buhay, pwede kang magtanong. Mga 10 seconds lang. Pag wala pong nagtanong mamaya, tatapusin ko po agad ito. Nagigets nyo? Yes. Ito po ako, way back, 2021. Hindi po ako pinakamagaling sa school. Yung mga nauna nag-invite sa akin, naunahan ko na din po. Hanggang sa umabot sa kumikita ako ganyan linggo-linggo. Hindi na po buwan-buwan. After a week, kumita ako 140. Anong gagawin mo pag meron ka 140? Ano kayang kinakain mo dyan? Saan ka kaya nagkakape? Saan ka kaya tumitira? Saan ka kaya pumapasyal? Anong pwede mangyari sa iyo dyan? Maraming bagay po. Money makes your world go around. Pag maliit ang pera mo, maliit ang mundo mo. Tama. Tama. Alam mo yung goal ko lang sa buhay. Umangat lang po sa kahirapan. Simpleng buhay lang po yung gusto ko. Ano po yung simple? Hindi ko alam kung naranasan niyo po yung simpleng buhay na to. Ang gusto ko simpleng buhay lang. Makakain ka ng gusto mo. Kasi gusto mo. Ang simpleng buhay, ganito po. Sino po dito pumunta ng SM? SM. SM. Sinubukan niyo ma'am tumingin ng gamit doon? Ano nakita mo doon ma'am? Kamahal. Yung tipong nakita mo yun, ang ganda ng blouse na to. Pero pag tingin mo ng presyo, oh, pangit. Sinubukan niyo po kumain sa restaurant? Yes. Anong ibibigay sa atin? Yung menu. Anong unang titignan natin? Yung presyo, sir. Tama. Tama. Yung pinakamura. Hindi mo na titignan mo nga yung menu. Titignan natin yung presyo. Sino dito yung inaya may pupuntahan tapos tinanong mo sarili mo, kasya ba yung pera ko? May oras pa kaya? Ang tawag po doon, komplikadong buhay. Anong gusto niyo? Simple, komplikado. Simple, komplikado. Simple. Simple lang. Alam niyo po nung nagsisimula ako sa front row, hindi po ako yung pinakaunang nag-join. Ako po yung pag 44,000 pero umabot po sa point, pinili po ako ng kumpanya magsalita sa harap ng maraming tao. Bakit ako yung pinili? Bakit ako yung pinili? Dumating kasi sa point sa buhay ko, nung ako'y nag-i-invite, ang sabi ng mga kaibigan ko, sabi ko sa kaibigan ko, sabi ko, bro, kayaman tayo. Ang sabi ng kaibigan ko, mauna ka na. Pag kumita, patok ka ako sasali. In-invite ko yung isang kaibigan ko, sabi ko, bro, gusto mo subukan mo mag-front row, i-try natin. Alam mo sabi ng kaibigan ko? Ano po sabi ng kaibigan ko? Ano? Pagka ikaw bumili ng kotse, sasali ko. So, hinayaan ko. Lumapit ko ako sa isang friend ko, marami po akong kaibigan, sabi ko, friend, sali tayo, kilala mo ako. Ang sabi niya sa akin, kaya nga hindi ako makasali kasi kilala kita eh. So, lumapit ako sa isa, kay mama, kaibigan ko, sabi ko, friend, mag-front row tayo. Yayaman tayo dito. Alam niyo po sabi niya sa akin? Alam niyo po sabi niya sa akin? Ano? Yan yung ano eh. Yan yung pyramid. Yung kumikita sa taas. Sabi ko, hindi mo ba nakikita? Bilog-bilog siya, hindi siya pyramid. Paano naging pyramid yan? Shape pa lang, hindi mo nagigets. Alam mo sabi, hindi eh. Yung nasa una kumikita eh. Eh hindi ako magaling mag-explain. Sabi ko, paano naging pyramid to? Eh sabi ko, balik rin natin, ikaw to. Tapos pag may pinasali ka, sa taas ilagay. O saan yung kumikita? Sa taas, sa baba. Sabi niya, gago ka talaga. Pilosopo ka talaga. O sabi ko, ilagay natin sa side. Nagpasali ka dito ng isa. Isa dito, sino kumikita? Sa side? Sabi niya, Gugu, umalis ka dito, huwag ka magpakita sa akin. Tapos dumating sa point, may invite ako. Tinahatak ko na papunta ng office. Ang dami niyang dada. Hamang ko na yan, nakakarang. Sabi niya sa akin, alam mo nung binuksan ko yung seminar room, nakita niya dami ka. Sabi ko sa'yo, ako na ako sasama-sama dyan eh. Ganun siya. Sabi niya, bro, alam ko na yan. Sabi ko, sakit mo naman magsalita eh, kaibigan pa naman ko. Ikaw pa naman yung inaasahan ko na maniniwala sa akin. Sabi niya, alam ko na yan. Alam ko na lahat yan. Pinaliwanag ko lahat. Sabi niya, alam ko yan. Alam ko na kasi yan. Sabi ko, ano ba talaga? Bakit ano ba talagang excuse mo? Bakit ayaw mo sumali? Eh, ang ganda naman yung pwedeng mangyari sa atin. Alam niyo sagot niya po sa akin? Ano? Alam niyo po sagot niya sa akin? Ano? Sabi niya, Koy, pag imamang ka, gawin mo na lang ako bata mo. Sabi ko, gusto mo utusan kita? Eh, gusto nga kitang kasing yaman. Pag imaman tayo, gusto ko nga parehas tayo. Eh, bakit gusto mo na utusan kita? Alam mo sabi niya, Koy,
Ito lang kasi yung buhay na. Hanggang ganito lang kasi kami. At ganito lang kami pag namatay kami. The problem with us is, ang gusto natin palagi is, ang gusto natin palagi is ano? Madali lang. Tama. Maya-maya, kinabukasan, nakita ko yung kaibigan ko nakapila sa lotohan. Sabi ko, akala ko ba ayaw mo yung aman? Sabi ko, tumaya lang ako. Ang gusto niya yung madalihan. Nagigets nyo? Yes. So, ang point ko is, marami po akong kunento dyan. I lost my father, my brother, nawala yung sister ko. Kunento ko dyan. All the people, marami doon nag-message sa akin. Sabi ko, ang sarap pala ng message nila. Ano yung message ko nila? Thank you, sir. Thank you, all. Sabi ko, alam mo doon ko na-appreciate, na-fulfill ko yung isa sa pangarap ko. Yung mga inspire ng maraming tao. Kasi one time, nakaupo din po ako dyan. Yung dating nilinegative, alam niyo marami na po pinagpupuhay ko. Either ikaw yung mag-inspire ng marami, o ikaw yung laging pumapalakpak sa ibang tao. After that, na-meet ko po itong matanda na to, 84 years old. Meron ganung stage, tapos mamaya tumalon siya. Sabi ko, ilang taon ba yun? Sabi nila, 84. 84 tumalon? Parang yung 84 sa amin, nagkaganon-ganon. Alam niyo, ganito po pala yung tsura ng mayaman na 84 years old. Sa mahirap sa 84 years old. Siya po yung president ng security agency na registered sa government. Kumikita siya 96,000 per week ang nag-invite sa kanya, drop-out student. Shit. President po ng Patpaw. So, hindi po ito sponsored. Si Miss Glenda po ito. Siya po hindi po siya millionaire. She's a billionaire at the age of 24. Yes. Pero she is part of our company. So, ang point niya, ang kinausap namin, sabi namin, Ma'am Glenda, ba't ka sumali? Sobrang yaman mo, hindi mo naman kailangan to, baka kami pa yung tulungan mo. Alam mo, sabi niya, I have shared the same vision sa company niyo. So, ano yung vision niyo, ma'am? Sabi niya, maka-reach out sa mga less fortunate. Ano wala ng pangarap na? Sabi ko, Glenda, kaya nakipag-collab po yung front row, may bago po tayong product. Diba? And kung problem niyo yung 1498, balikan natin yung sinabi ni Ma'am May kanina. Alam ko naman na usually yan yung pinaka-problem natin. Sir, gusto ko sana. The problem with me is, wala talaga akong pera. Pero pag kalokohan, kaya ko gumawa ng paraan. Imagine nyo babae po yung nagsabi nung hindi po ako. Ilang taon siya? 20 lang. Kaya niya nang sabihin yun. On her own. Imagine mo, ikaw lalaki ka. Di mo din kaya gawin ng paraan. Eh di ba ang lalaki, anong gusto ka palagi? Ang ligaw. Wala kang pera, nakipag-date ka pa. Imagine mo, wala kang pera, nakapag-date ka. How will you tell yourself na kung yung batang yun, kagaya ni Ma'am May, na magna 19 years old nung sumari, na kayang gumawa ng paraan? At pag ikaw yung lalaki, na-invite niya, mahihiya ka eh. Kaya sobrang na-appreciate ko siya kasi if I am given the chance para maging 20 years old ulit ako, siguro gagawin ko ulit dito. Para at the age of 22, I will be successful. At hindi na po ako magtatrabaho. Kaya lang, hindi ko na kayang ibalik yung saan. Yung saan. Kaya naniniwala po ako, pag gusto natin, merong diskarte. Merong paraan na tinatawag. Tama? So, ito po yung mga to, case name is Sanito Siberia. Mas mahirap pa po sa atin to. Nakatira sa ilalim ng tulay. Eh kung sabihin mo, wala talaga, sir. Hirap na po kami. Ang tanong ko sa iyo, anong pakiramdam ng hirap na hirap? Tama. Eh sabihin mo, asin lang po kinakain namin, toyo lang po yung inuulam namin. O, since ganyan na yung nangyayari sa iyo, o natutuwa ka pa rin. Eh di ba dapat nakita mo to as chance? Eh di ba dapat nakita mo to as opportunity? Tama man eh, kasi ang nangyari sa kanya, ito na po siya. Ito na po siya. Ito po yung nag-mentor sa akin. Ang iiwan ko po sa inyo, ito lang. Sa buhay natin guys, kailangan lang natin ng mentor. Imagine mo, magpapamentor ako sa taong ko. Umaplanking sa bukid. Hindi mag-planking dyan. Nagki-catering. Tapos sumasayaw. Pero kaparehas ko, registered nurse. Nagsusumikap para paralin niya po yung sarili niya. Kaya pagka-graduate niya ng nursing, sabi niya, ito yung pinakamalungkot na araw ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala na akong baon galing sa nanay ko. Pero ito po siya, nag-try sa front row. Ang pinaka-problem sa kanya is
same sa karamihan. Alin? Yung pang joy. Kaya nung pag-uwi niya sa nanay niya, sabi niya, Ma! 22 years old siya nung time na yun. Sabi niya, Ma! Ma! Yayaman tayo! Sabi nung nanay niya, ang ganda ng naisip mo na sa 22 years mong nabuhay, yun yung pinakamagandang naisip mo. Sabi niya, so anong kailangan natin? 15,000. Sabi nung nanay niya, huwag ka magpakita sa akin, nanigilig yung paling ko, huwag ka magpakita. So lumapit sa tatay, sabi niya, Tay! Di ko alam kay mama. Isa lang naman yung gusto ko, yumaman tayo. Ayaw niya ako suportahan. Alam mo sabi ng tatay niya, sa lalaki kasi lumapit. Kasi pag lalaki, nagkakaintindihan. Ano ba yung gusto mong mangyari na? Tay, gusto ko lang naman ng 15,000 para magpayaman. Alam niyo sabi ko ng tatay? Alam niyo po sabi ng tatay niya? Ano? 22 years old ka na, nagpapaniwala ka pa sa ganyan. So, anong nangyari? Imbes na negative siya, gumawa siya ng paraan. Nakapag-join, unang check niya 500. Pangalawa, 2.5. Next, 4,000. Until after 2 years, kumita siya 1.1. Ang kwento niya sa akin, alam niyo ang kwento niya sa akin? Since hindi alam ng magulang niya na sumali siya kasi ginawa niya ng paraan, nung una, madali niyang itago yung cheque niya. So pag uwi niya sa bahay, tinatago yung cheque kasi maliit lang yung cheque, tinatago niya sa damit niya. So nilalagay niya sa aparador. Ang problem is, nung kumita siya ng milyon, hindi niya maitupi yung cheque niya. Kaya pag uwi niya sa bahay, problema niya kung paano niya itutupi yan para hindi makita ng nanay niya. Tapos, may kotse pa siya nabili. Yung, hindi yan. Mayroon pa siyang isang kotse na nabili. So, nung sabi ni Sir Michael, hindi ako marunong mag-drive nun. Pero ang sabi niya, since hindi ka marunong mag-drive, paano mo inuwi sa sakyan? Sabi niya, may kaibigan akong driver. So, umuwi kami, madaling araw, 5 o'clock. So, alam mo naman sa probinsya, Pangasinan, madilim pag probinsya. So, iniilaw-ilaw daw, nakita ng tatay niya yung flasher. So, lumabas yung tatay galit na galit. Lumabas yung kaibigan niya, kilala ng tatay. Sabi niya, asan si Ma? Andyan po. Ay, buti na lang, hinatid mo yung anak ko. Madaling araw na, hindi pa rin umuwi. So, kinuha ni Mac yung susi. Sabi niya, Tay, sa inyo po. Alam mo sabi ng tatay, saan galing to? Ibalik mo to sa pinagkuhanan nung baka mamaya may pulis na pumunta dito. Hindi naniwala pa rin yung tatay eh. Pero kinabukasan alam niyo nangyari. Nakita niyo yung tatay niya, pinupunasan yung kotse. Winawasingan. Ganun po talaga ba yan? Pag walang resulta, hindi sila maniniwala. Kaya nung una na negative siya, buti na lang din niya pinakinggan. Kaya alam niyo nangyari sa kanya, nung bumili siya ng sports car, may sinabi pa rin yung nanay niya. Alam niyo sinabi ng nanay niya? Ano? Nak, sports car! Hindi tayo kasya dyan. Imagine mo, maganda na nangyari, may pangit pa rin sinabi. Ganun tayo eh. Parang ganito, oy, ganda ng lalaki. Patay yung kuko. Ang ganda ng babae. Ako naman. Lagi tayo ganun eh. Lagi tayo tumitingin sa pangit. Yun po yung characteristic ng nanay niya. Kaya alam mo, sabi niya, ay ganun ba ma? Maliit ba yan? Sige, bilihan mo patlo. Alam mo yung tipong parang candy? Ayaw lang ng nanay mo, bumili ka ng gusto niya. Diba? So pag nakukulong pangarap mo, masarap. Siya na po nagturo sa akin, bigyan pa ng magulang mo regalo mo. Magsasaka po yung tatay niya. Yung sinasaka ng tatay niya, binigyan niya na lang. Sabi niya, Tay, sa'yo na to. Binili ko na po yan. Diba, hindi mo ma-express yung luha ng tatay niya. Ito po yung tinuturo sa amin, yung magmahal sa magulang. Yes. So ito pa, meron pa ako isang mentor, si Sir Lee. Ito po ako, way back 2022. Ito po si Sir Mac. Si Sir Lee, ang kwento naman po nito, architecture student, bulol. Magalang-galang po yung salita niya. Hindi niya kaya i-pronounce na dire-diretso yung salita. So, nag-aaral po siya sa kaintaan, nag-invite po sa kanya si Sir Ogie yung kanina. Imagine mo ma'am, pupunta si Ogie sa'yo, ganito yung tsura, lalaki siya, yayaman tayo, gusto mo. Mamaya, tago mo cellphone mo, pati charger mo kasi dubutin eh. Mukhang snatcher eh. Tama. Hindi po tayo naniniwala agad. Tama mali. Lalo na usapang pagyaman tapos ganito. So si Sir Lee, baka kagaya mo. May hawak na resume. Pupunta sa corridor. Sabi niya, naamoy ko na to. Alam ko to, front row. Lumabas si Sir Ogie, Sir Lee! Sabi niya, didiretso na sana siya pero sumigaw si Sir Ogie. So bumalik siya. Sabi niya, alam ko na to, front row to, no? Magbibenta ka, no? Mag-i-invite ka, no? Pag wala kang invite, wala kang kita, no? Tapos, sabi ni Sir Ogie, tapos, yun na. Tapos ang sabi ni Sir Ogie, ano pa? Sabi, wala na. O sakto, pasok ka. Ayun, pinasok. After 3 days. Gag. Alam niyo po na-realize niya? No. Alam niyo po na-realize niya? Tumawag sa nanay niya, humihingi ng 15,000 pang joy. Sabi ng mama niya, nak, teka lang. Nasa Singapore yung nanay niya, sabi niya, nak, teka lang. Naglilinis ako ng paa ng kababayan natin.
Lumuluha yung bata. Alam mo sabi niya? Shit, yung mama ko. Naglilinis ng kuko. Mag-abroad, maglinis ng kuko. Para sa akin, estudyante. So, binaba niya yung telepono, gumawa ng paraan, walang binigay nanay niya. Now, si Sir Lee po, siya po yung top 1 ng Toronto. Tuloy-tuloy. At the age of 21, at the age of 23, at the age of 28. Ang sarap, no? So, anong ginawa ni Sir Lee? Pinauwi niya po yung nanay at tatay niya. Ito po yung tatay niya. Galing Korea, pinauwi niya. Naghiwalay po yung magulang niya. Naghiwalay po yung nanay at tatay niya dahil po sa pera. Sa pinag-uusapan po natin kanina. Dahil sa pera, may nagsisigawan pag umaga. Dahil sa pera, may nagliliparan ng plato pag umaga. Dahil sa pera, may nagmamaritesan sa kabila. Dahil sa pera, naghihiwalay ang pamilya. Dahil sa pera, may nag-abroad para lang sa pera. Pinauwi niya tatay niya. Ito yung pinakamasayang picture niya. Hindi yung sasakyan, hindi yung kita na milyon. Ang pinakamasarap na picture niya, ito po. Napauwi niya nanay niya, tatay niya, pinagsama niya ang dalawa. Ngayon, meron na po silang sariling condominium na pinatira na yun. May sariling security guard na din po sila. Alam niyo pinakamasarap? Ito po yung binabas niyo. Ba't ko sinabi binabas niyo? Ito pong kumpanya, sana wag niyo po ibas. Ito po yung nakapaghulma sa katauhan ng mga tao dito ng bagong buhay sa Franco. Nakapagpauwi ng mga magulang na nasa abroad. Nakapagbuo ng mga hiwalay na pamilya na nagkalat-kalat. Ito po yung pangunahin namin ginagawa. Kaya kung sasabihin mo sa akin, Sir, hindi ako sasali sa Franco, good news, may invite ka rin next. Ako po yung tipong negative na bakit basta ako sasali ng ganyan, hindi po ako basta-basta sasali ng ganyan kung mayroong kakaiba dyan. Pero nakita ko yung mga kwento na to, doon ko na-appreciate. Sabi ko, yung mga buhay ng mga tao to na galing sa simpleng buhay, nagbago. Kaya sana po please lang, yung mga nakapag-invite sa inyo, huwag niyo pong i-negative. Kaya sana po please lang, huwag niyo pong hilain pababa. Kasi ang tawag po namin sa taong yun, crab mentality. May ugaling utak talangka. Hinihila bawat isa, pababa. E di sana dapat Pilipino tayo, magtutulong-tulungan po tayo. Tama mali? Alam niyo, tumating ko sa point, pinunahan ko po yung nag-mentor dito sa top 8. Ito si Sir Lee, pinunahan ko top 10. Ako nag-top 9. So si Sir Michael top 8. So hindi po porket nauna po sila, hindi ko po kayang pantayan. Magigits natin. Ito po yung negosyo na pantay lang po yung binibigay sa'yo. Ito po yung negosyo na pantay lang po, fair lang po yung negosyo natin. Wala pong nauna, wala pong nahuli. Tumating po sa point, noong 2023 ng May, 140 po yung na-awardan as Newest Billionaires Club. Dahil po pandemic. From different backgrounds. Ito po si Sir Ogie, ito si Sir Lee, ito si Sir Mac, ito po ako. Different backgrounds, may OFW dyan, may nagtrabaho sa Pilipinas, may marketing manager. Supposed to be siya po yung speaker ngayon. Pero hindi po dapat ako yung speaker ngayon. Pero dahil may sakit siya, ako po yung nagsalita. So medyo malas nyo. Dapat hindi ako nakatayo, pero bakit ako tumayo? Hindi ko naibig sabihin yan. Everything happens for a reason. Hindi ka po dinala dito by accident. Naniniwala po ako, everybody's called but few are chosen. Si Sir Lester, nakita ko way back, sa marketing manager, sobrang talino niya. Pero nagtrabaho sa sarili niyang negosyo kasi ayaw niya magpakahirap sa negosyo ng ibang tao. Now, ito na po siya. Ito po isa si Ma'am Angel. Taga-Bontoc po ito. Aeronautics student. Aeronautics graduate. May kaya na po sila pero nag-front row pa din. Kasi gusto niya, hindi siya hihingi sa magulang niya habang nag-aaral siya. So he graduated after a few years, nakabili sa Fortuner niya, kumita siya 1.9 million. Ito po. Sir Alden, actually, nandiyan po sa likod. Si Sir Alden, isang scholar po ng Colegio de Dagupan. Nag-start siya dito, 18 years old. Since 18 years old siya, samahan niyo si Sir, baka mawala. Samahan niyo si Sir. So okay lang, patapusin niyo po ako? Yes! Okay lang. Ito si Sir Alden, ang nangyari sa kanya, at the age of 20, nakabili ng first car niya, at the age of 21, ito nangyari sa kanya. Pero paano naman natin? Ano po bang meron sa amin? Ano po bang meron sa amin? Wala po. Wala po kami sikreto. Takot lang din po kami. Nagdududa lang din po kami. Wala din po kami pera. Pero, kaya po namin gumawa ng paraan. Kasi naniniwala kami, itong mga bagay na to, these are material things. At ang nagpapasaya sa atin, hindi po yung mga material things. Hindi po yung milyon, hindi po yung bahay, hindi po yung kotse, hindi po yung pera. Alam niyo po ano nagpapasaya sa atin? Dapat yung internal na kasiyahan.
Money is just an amplifier para makuha natin ito. Kaya kung sasabihin mo, sige sir, gawin ko yan pag ganyan mangyayari sa akin. Gagawin ko yan pag ganyan mangyayari sa akin. Sana wag po yung pera yung magiging dahilan sa pagsali ko. Alam niyo kung bakit? Meron po kami pangalawang sikreto. Sa dami ng mga tao na to, like him, Sir Kevin, SLU student, graduate ng ECE, ito po nangyari sa kanya. Ito po si Sir Ramon, pinaaral niya sarili niya sa STI, ito po nangyari sa kanya. Ito si Sir Ronel, 17 years supervisor saan? Sa Baliwag. Ito po si Sir Santi, sa Chongsan naman siya, tsaka sa SM. Ito po yung asawa niya si Ma'am Lisa, sa Chongsan din, tsaka SM. Tapos ito po si Sir Jeff, SLU student, civil engineering. Ito po nangyari sa kanya. Ito po yung isa sa pinaka-latest na Millionaires Club na bata. Si Sir Alvin. Okay lang share ko yung konting kwento niya. Okay lang share ko. Kaya po siya nag-front row. Ang kwento niya po, simple lang. Sino dito taga-Mangkayan? Sino dito taga-Mangkayan, Benguet? Mangkayan, Igorot. Ang kwento niya, simple lang po. Nung tinanong ko siya, umiiyak siya. Sabi niya, yung buhay ko kasi sir, hindi po maganda. Sabi ko, paano hindi maganda? Nung tatay at nanay ko, nung bata po ako, nag-aaway po sila. Sabi ko, bakit? Sa pera. So, anong nangyari? Binaril pala ng tatay sila. Buti na lang nakailag sila. So, anong nangyari? Nagsawa yung nanay niya pumuntang abroad. Dito na po ako magtatapos. Yung nanay niya pumuntang abroad. So, nag-iwalay-walay. So, sabi niya sarili niya, mag-aaral ako, paralin ko sarili ko. So, ang ginawa niya, nag-aaral siya sa CCBC as a student. Tapos, nag-muay thai Lushu para scholarship, para wala siyang babayaran na tuition. Sa pag-aaral niya sa sarili niya, na-encounter niya yung front row. Ito po yung pinaggagawa niya before. Yung varsity lang. Sumasali lang sa mga laro. Alam niyo yung nangyari sa kanya? Alam niyo yung nangyari sa kanya? Tumawag nanay niya. For the first time, tumawag yung nanay niya sa kanya. Alam niyo sabi ng nanay niya, na super proud ako sa'yo. Ang sarap ba? Yes. Ang sarap ba? Yes. Tumawag nanay mo, sabihin sa'yo, proud na proud ako sa'yo. Yun pa lang, okay na eh. Sa mga ganung bagay pa lang, okay na tayo eh. Hawa. Kasi minsan di natin naririnig yan eh. Minsan tayo yung pasaway, tayo yung black sheep, tayo yung pinapagalitan. Di natin naririnig yung anak na ito ah. Kaya alam mo nangyari sa kanya, he is the newest Millionaires Club ng Franco. Sabi ko sa inyo, ito na po ako magtatapos. Now may share ako sa inyo, mabilis lang. It's already 5 p.m. Di ba? Grabe si ate, tumingin sa relo. It's already 3:55. 5 minutes lang ako, kailangan patubusin niyo po ako. Sasali kayo hindi, at least masabi ko lang po itong sikreto namin. So, after sana nitong ikukwento ko sa inyo, 5 minutes lang po, sana lapitan mo yung naging vibe ko sa'yo. Ito po isa sa pinakabanal na, kumbaga sana respetuhin nito kasi bakit ang pag-uusapan po natin family. Eh sir, bakit family yung pinag-uusapan? Eh negosyo naman po yung pinasok natin. Okay lang, may papagawa po ako sa inyo. Mamaya pag-uwi po ninyo, meron po kayong konting activity. Okay lang? Yes. Sana dito po kayo makinig. Sana wala munang mag-cellphone, no? Sana focus muna kayo sa akin. Ito po kasi sa amin, sacred ba? So sana, may imagine mo lahat ng sasabihin ko. Para kahit sali ka man o hindi, at least sana may nagbago sa'yo dito after the presentation. Okay? So ang activity natin simple lang. Sino dito po yung nasa bahay yung parents? Taas po kami. Sino po dito nasa malayo parents niya? Sino po dito nasa malayo parents? Isa lang po gagawin natin. At dalawang bagay pala gagawin natin. Una, pag uwi niyo po sa bahay, kung wala yung parents mo, pwede mo tawagan. Ginawa ko po ito guys, medyo naiyak pa ako nung ginawa ko to. Tumawag po ako sa nanay ko kasi nasa Maynila ako that time. O sana gawin niyo po ito, no? Pag uwi mo sa bahay, pag andyan yung parents mo, lapitan mo. Pag wala sila, tawagan mo. Isa lang yung sabihin mo lang, Mapa, may tatanong lang ako kasi 2 months na, mag-December na. May gusto lang akong tanong, may nakita kasi ako, may gusto akong gawin sa buhay. So, ang tanongin mo lang sa kanila, Mapa, baalala niyo ba nung bata pa ako? And then imagine yourself na balik ko ulit. Alam mo, sabihin ng parents natin, oo naman nak, maalala ko nung bata ka na. Alam ko nak, nung maliit ka na. Maalala ko nung maliit ka pa na. Yung unang lakad mo nak, ako nag-aalala sa'yo. Nak, alam mo nung bata ka. Nagkasakit ka. Ikaw lang buhay namin na palo. Nak, alam mo nung maliit ka nak. Ang alam mo lang sabihin, mama, papa. Nak, alam mo nak, ang unang kain mo nak, ako pa nagpapasubo sa'yo. May naalala ba kayo? Yan po yung buhay natin ng bata po tayo.
Pero afterwards, alam mo sasabihin ng magulang natin. Wala niyo una. No. Kaya lang nak, ngayon malaki ka na eh. Nak, ngayon malaki ka na. Hindi ka na bata eh. Nak, pag may pinapagawa kami sa'yo, tinatakbuhan mo kami. Nak, pag may hindi kami nagbigay sa'yo, ikaw pa yung galit sa amin.